Alam ng Duterte senatorial candidate na takot ang alyansa ng Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos Jr. na pumunta sa Mindanao. Takot sila. It shows na na-recognize nila na malakas talaga tayo sa Mindanao. Ang top 3 ang matitibay sa itaas. Una sa listahan si Pastor Apollo Kibuloy na may 92,401 vote. Pangalawa si Senator Bongo na may 89,265 vote. At pangatlo si Senator Bato de la Rosa na may 87,731 vote. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin. Nakapag-ani na tayo. So, okay. It's there's a Hi, Mel. Should I say Meldinario? Sama-sama tayo. Babago mo. Para maging Meldinario. Alright, welcome back mga kabaitaan, magandang buhay, kamusta ho? At tuloy-tuloy lamang ho tayo sa ating panonood ho, panatiling tumutok dito lamang sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At share niyo po yung video na inyong magugustuhan at para ho mapanood at makita ng mga taga-suporta ng DDS or ni Tatay Digong Duterte. So bukas na ho yung ating halalan at nasa atin na ho mga kamay ang ano bang ibig sabihin natin? Pag-uhusga ho sa mga traidor sa ating lipunan. So yung pag-uusapan ho natin, itong mga Duterte, dahil nga po mga kabalitaan ay dominado ho nila at pasok ho sila sa survey ng Archlight Online mga kabalitaan. So Archlight Online Survey kung saan po ay talagang nilampaso ang alyansa para sa Bagoong Pilipinas. At malaking bintahe rin po makakatulong at nakakatulong po itong hindi nila pagbisita diyan sa Mindanao, itong alyansa, dahil sila ay natatakot at iniiwasan na hindi mapaya ho mga kabalitaan. Dahil nga po alam na ho nila sa sarili ho nila, kaya kanya-kanya ho silang pangangampanya. Ilan na lang yata sila, hindi na sila 12. Si Bongit 12! Ha? Talagang bangag na bangag mga kabitaan. Ilusyonado itong presidente ho natin. So para hindi ho tayo magtagal, ipapakita ho natin dito mga kabitaan ng ating impormasyon na ihahatid natin sa inyo sa mga oras na ito. Panoorin nyo po mga kabalitaan. Itinuturing ng Duterte senatorial candidates na malaking bentahe para sa kanila ang hindi pag-iikot ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Mindanao. Yan at iba pang mga detalye sa report ni Almar Persuelo. Alam ng Duterte senatorial candidate na takot ang alyansa ng Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos Jr. na pumunta sa Mindanao dahil sa hindi makataong mag-aresto sa kauna-unahang Mindanao President na si former President Rodrigo Roa Duterte. Yun, tama ho. Talagang takot ho silang balikan ng mga taga Mindanao yung kanilang kidnap kay Tatay Digong Duterte. Yun po talaga ang totoong dahilan. Hindi ho yung busy sa schedule, may mga konflikto sa rally, sa ibang mga kasamahan dahil ganito ganon. Ang pinaka-pangunahing dahilan, takot ho silang mabalikan sa kanilang pagkidnap kay Tatay Digong Duterte. Wala na pong ibang rason. Kaya dihado ho sila ngayong halalan. At sila ay kanya-kanyang diskarte na at yung iba ay namimili na ng boto. Sana hindi magkakatotoo yung sinabi ni Atty. Glenn Chong na bawat kandidato sa pagkasenador ay nababayaran daw or sabihin na natin na may halagang 200,000 pesos mga kabitan. Ano hindi? 200 million pesos. Napakalaking pera yun. At 100-something million pesos para sa mga party list. Sana hindi yun mangyayari dahil yan po ay talagang pinatutunayan na ho ni Atty. Glenn Chong na nangyari na ho yan noong 2016 presidential elections mga kabalitaan. Maaga pa lang, dagsana ang mga tao sa One Arena sa Cainta, Rizal para ipakita ang kanilang suporta sa 10 kandidato sa pagkasenador ng PDP laban o mas kilala bilang Duterte na kinabibilangan ni Atty. Jimmy Bondoc, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Christopher Bongo, Atty. J.V. Hinlo, Atty. Raul Lambino, Atty. Rodante Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, Philip Salvador, Dr. Richard Marites Mata at ang number 53 sa balota na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ilang araw na lang kasi magaganap na ang 2025 midterm elections na ayon sa karamihan, isa ito sa pinaka-inaabangan ng mga Pilipino dahil sa dami ng mga nagnanais na palitan ng kasalukuyang administrasyon. Ang nabanggit na campaign rally ay pinangunahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan isinagawa ito
sa iba't ibang panig ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao na may temang ayusin natin ang Pilipinas. Ayon sa ilang kandidato ng PDP, tututukan nila ang buong National Capital Region at ang buong Metro Manila sa mga natitirang araw ng kampanya. Sa amin, ang battleground namin bilang Team Duterte at PDP Laban ay nasa Luzon at sa Metro Manila. Kailangan pa namin magpakilala dito. Ang battleground, NCR and Luzon. Pero kung sa pinapakita natin kasi ngayon na nag-concentrate na tayo sa NCR, now we are hoping and praying na ma-convert into votes ay para mananalo talaga ang Duterte. Samantala, ang hindi pag-iikot ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Marcos Jr. sa Mindanao ay lamang daw para sa Duterte senatorial candidates. Hindi rin daw ito magagawa ng mga partido ng administrasyon dahil sa mga pinagagawa nito sa mga Duterte at sa mga kalyado nito. Para kay Attorney Israelito Torion, nasa pangatlong pwesto na si Duterte senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy batay sa mga isinagawang survey sa Mindanao at lalo pang lumalakas ang ratings ng buong PDP senatorial slate. It shows na takot sila. It shows na na-recognize nila na malakas talaga tayo sa Mindanao. The latest survey sa Mindanao, whole of Mindanao, pasok po ang lahat ng Duterte. Number 3 si Pastor sa survey na iyon. So lahat po ng Duterte pumasok sa Mindanao. Sa Visayas naman, malakas ang ating showing. Para naman kay Attorney J.V. Hinlo, alam daw ni Marcos Jr. na labis na nasaktan ang mga taga Mindanao sa ginawang illegal na pag-aresto sa dating Pangulo kaya hindi nagawang mag-ikot sa Mindanao at Visayas ang nasabing grupo. Sa amin, sa tingin namin talagang nasaktan ang Mindanao dahil po sa ang first Mindanaoan president ng Pilipinas ay pinakulong ng rehimeng Marcos. Sinabi naman ni Attorney Vic Rodriguez, malaking bintahe para sa kanila na hindi na nag-ikot ang kabilang grupo sa Mindanao at Visayas dahil malagaan niya na maipakita sa publiko ang kanilang mga plataforma at layunin para sa mga Pilipino. Alam mo naman ang eleksyon, kinakailangan mapakinggan. Why are you running? At ano yung mga tindig mo sa mga importante at mahalagang usaping panlipunan? Kagaya ng paglabag sa karapatang pantao, unang-una ni Pastor Apollo Kibuloy at sinundan ito nung lantarang pangingidnap ng mismong gobyerno niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayong kumpiyansa ang Duterte senatorial candidate na malaking boto ang kanila makukuha sa Visayas at sa Mindanao dahil sa mainit na pagtanggap ng mga tao sa kanila at dahil sa ito na rin ang hiling ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na vote straight Duterte. Para sa Jones Pilipinas, So klarong-klaro ho mga kabataan na sila hindi ho talaga makakalusot dyan sa Mindanao. May mga boto ho silang makukuha pero hindi gaanong kadami ho. Kasi nga majority ho talaga yung taga Mindanao ay buboto sa Duterte mga kabataan. Sino ba ang or yung sabihin na natin yung BARM, di ba? Di ba sa panahon ni Tatay Digong Duterte ho yan kaya mayroong BARM ho tayo ngayon dyan. At saka yung gulo ho dyan sa MILF, MNLF, di ba? Ay hindi na masyado ngayon nagkakaproblema ang Mindanao sa dalawang grupong iyon. At ito si Tatay Digong, transparent po kasi. At prioridad niya sana itong buong Mindanao para mapalago pa ng gusto maliban ho sa Davao City. Ngayon, ang ginawa ni Bonget ay talagang kinaiinisan, kinasasadlakan dahil hindi ho makatarungan yung kanilang ginawa sa nag-iisang Pangulo dyan sa Mindanao na si Tatay Digong Duterte. At may resibo ho si Tatay Digong Duterte na marami ho siyang ginawa at maganda yung kanyang pamamalakad sa Mindanao dahil karamihan ho sa mga turista nagsasabi na pinaka-safest city ho sa buong bansa ang Davao City. Di po ba? Ngayon, ang kinatatakutan ho nila ay yung kanilang baka daw sila magurgur. Baka may mangyaring hindi maganda sa kanila mga kabataan. So ibig sabihin nun, guilty ho sila sa kanilang ginagawa. Ewan ko lang kung sino ba yung nagplano ho itong pangyayaring ito ay napaka-bobo naman ho. Talagang ginawang itong administrasyon na to ay pinapahiya lang ho nila. Sila lang ho ang nagpapahiya sa kanilang mga sarili. Iniisip nila na kung sila ay magtagumpay ay hindi na magkakaproblema. Mas lalong lumala sa taong bayan mga kabalitaan. Kaya wag na ho kayong umasang makakuha o manalo kayo, madominan nyo ang Mindanao dahil balwarte ho yan ng Duterte. Ngayon, mas lalo hong kamot-ulo ang alyansa para sa bagong Pilipinas dahil lumalabas sa final results ng ginala po ng Archlight Survey para sa halalan 2025 na kung saan ay pumili ang ating mga kababayan, yung kanyang mga followers dahil ang Archlight to ay ilang milyon na ba? Hindi ko pa na-check pero 2 milyon mahigit na ho ang followers ho dito na kung saan mula sa 64 senatorial candidates sa kabuuan meron hong 956,400
23 valid votes at halos 12.8 million engagements sa lahat ng platforms. Ito na ang resulta kanilang inilabas ngayon dahil mas masasabi ho natin na ang survey ito very effective pa ito. At kapani-paniwala pa ito mga kabalitaan sa mga gumagawa ho ng survey sa gaya ng Pulse Asia, Okta Research at kung ano-ano pa dyan mga kabalitaan. So hindi pa pagkakataon. Ito online survey po ito mga kabalitaan na kung saan hindi ho ito madadaya. Hindi lang 1,500 respondents, hindi lang 5,000 respondents sa isang lugar o sa buong bansa na sinusurvey tapos ganito magiging kulelat ho yung Duterte. Ito po makikita natin ay almost 100,000 po yung mga nakukuha ng mga senador na nangunguna ho. Lalo na itong Duterte na ginanap po ang ng Archlights online survey at ito po ang ating ipapakita ho sa inyo mga kabalitaan. Kung ano po yung masasabi nyo ho dito. Sigurado itong Archlight na ito ay ito po talaga ang lehitimo na masasabi natin na transparent to sa kanilang paggawa ng survey sa lahat ng 64 na senatorial candidates sa ating bansa. Ng Archlight Senatorial Preferences Survey na isinagawa mula May 9 hanggang May 5, 2025. Yes, over 956,000 votes ang naitala at umabot sa 12.8 million engagements across Facebook, YouTube, TikTok at iba pa nating platforms. Malinaw na maraming Pinoy ang may opinyon at gustong marinig. Note lang po, hindi ito official survey ng COMELEC o ng anumang polling body. Pero ito ay isang honest na pagsilip sa pulso ng mahigit 2 million followers ng Archlight. Kaya tara, simulan na natin! Narito ang Archlight Senatorial Preferences Survey 2025 Final Run Results. Ang top 3 ang matitibay sa itaas. Una sa listahan si Pastor Apollo Kibuloy na may 92,401 votes. Malinaw na mas lalong lumalaki ang base ng kanyang suporta despite sa maraming ibinabato sa kanya. Tunay nga na ang totoong matatag kapag nasusugatan, lalong lumalaban sa bawat atake, lalong nakikilala ang kanyang galing at husay. Pangalawa si Senator Bongo na may 89,265 votes na talaga namang bisyo ang pagserbisyo. At pangatlo si Senator Bato de la Rosa na may 87,731 votes. Mukhang may recall pa rin ang dating PNP chief sa taong bayan. Ngayon, eto naman ang mga kandidato na pasok sa tinatawag nating Magic 12. Kung elections ang basihan, sila yung may chance talaga na pumasok sa Senado. Number 4, Rodante Marcoleta na may 84,501 votes. Number 5, Jimmy Bondoc na may 82,320 votes. Number 6, Philip Salvador na may 80,110 votes. Number 7, Vic Rodriguez na may 78,901 votes. Number 8, Richard Mata na may 77,445 votes. Number 9, JB Hinlo na may 75,920 votes. Number 10, Raul Lambino na may 74,301 votes. Number 11, Camille Villar na may 49,202 votes. And number 12, Bonifacio Bosita na may 47,119 votes. Hindi rin nagpapahuli ang mga seasoned names at kilalang politiko. Narito ang mga nasa bingit ng Magic 12. Number 13, Amy Marcos na may 44,550 votes. So hanggang dito na lang ho tayo sa video ito mga kabaitan. Importante ho, nakikita natin na pasok ho yung Duterte ho sa survey ng Archlight mga kabalitan. At ito lamang po ang nagpapatunay dahil panahon ngayon ng social media, pag ang mga, kasi tayong mga Pilipino, ang pinakamarami hong gumagamit, kung di ako nagkamali, nasa mga 98% na mga Pilipino ay meron na hong online account or pumapasok na rin ho sa mundo ng social media.
So ngayon, dahil nga nauso na yung social media, ay ginamit na rin ho ito ng mga DDS supporters na kung saan ay dito ho sila nagpapalabas ng kanilang mga sentimiento, sama ng loob. Gaya ho sa atin na nagbablog ho tayo, nagko-content ho tayo sa mga nalakalap ho nating mga impormasyon mula ho sa mainstream media at yung mga kabuktutan. Kumbaga, yung sinasabi ho nating hindi ho nila sinabi or ibinalita yung tama, binaluktot ho nila yung mga impormasyon, tayo po ay taga-tuwid mga kabalitaan. At hoping ho tayo na tayo ay nakakatulong ho sa mga DDS supporter na nakapagbigay linaw ho sa mga pangyayari sa ating lipunan. So balikan ho natin itong survey na ito. Ito ay masasabi natin na 90% ay posibleng mangyari ho ito. Dahil unang-una ho, itong alyansa para sa bagong Pilipinas, yung mga naandyan ho ngayon na tumatakbong senador ay mga re-electionist karamihan ho sa kanila. Ano po ba mang nagawa ho nila mga kabalitaan? Di ba? Para papugi points lang po ho yan sila. Pero ngayon po, itong partidong ito mga kabaitan, masasabi ko po itong Duterte, hindi ho talaga tayo mapapahiya nila. At hindi ho sila magpapahiya ho sa taong bayan dahil yung kanilang pagtakbo ho ay ito'y parang karugtong ho sa pinapangarap ni Tatay Digong Duterte para sa pagbabago ng ating bansa. At alam naman ho natin si Tatay Digong Duterte ay hindi ho gusto ng mga hausyaw, na mga naglalaro lang sa posisyon, walang mga ginagawa pag nahalal, parang wala lang nangyari. Hindi mo na makikita, hindi ka napapansinin. Pag nasa halala naman ay lumalabas, nangungumusta. Parang makikita ho natin kaplastikan ho nila. Itong mga Duterte, pag naipanalo ho natin to, may pasok natin sa Senado, hindi ho ito para sa ating iniidolong presidente na si Tatay Digong Duterte. Hindi lang rin ho ito para kay Inday Sara Duterte. Ito ay para ho sa ating mamamayang Pilipino na nagnanais na maibalik ang nasimulan ni Tatay Digong Duterte. Paano ho ba maibalik ang mga nasimulan ni Tatay Digong Duterte at mapapabalik sa Pilipinas kung hindi ho natin iboboto buo itong Duterte? So kung kulang ho tayo sa numero sa Senado, malamang ma-impeach nila si Inday Sara Duterte. Pero pag marami ho tayo, majority ho yung Duterte at yung taga-suporta ni Tatay Diggs diyan sa Senado, malayo ho na ma-impeach nila si VP Sara Duterte. At pag marami ho tayong mga kaalyado sa Kongreso na manalo at makaupo sa Kongreso, sigurado ho tayo naman po ang magpapa-impeach ni Bungit. At mangyayari na po yan na ating maipabalik sa Pilipinas si Tatay Digong Duterte. Ito po ang dahilan kaya lagi ho nating sinasabi na Duterte straight ho tayo, dagdagan na lang ng 2 dahil ito po ang mga layunin ho natin, mapabalik si Tatay Digong Duterte. Si Inday Sara Duterte manatiling bilang Vice Presidente at tumakbo bilang Presidente sa darating na 2028 presidential elections. At of course, dyan sa Kamara, kailangan palitan na ho yung silalay pagiging Speaker of the House. Dapat may kaalyado ho tayo na Speaker of the House dyan sa Kamara para at least mga kabaitaan, kung mag-file man si Cardema ng impeachment, kung ito ay ipa-file niya sa 20th Congress, sigurado ho babaliktad ang mundo at mararanasan ho ang puot at lungkot at pigati na nararamdaman ho nating mga Pilipino, lalo na ho sa ating Vice Presidente at sa pamilya Duterte ni Bungit mga kabalitaan. Dahil ang pagtatraidor ho ay may hangganan talaga. Dahil yung kanilang ginawa ay hindi ho ito ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Mula ho ito sa demonyo diyan sa House of Representatives. Ang ginawa ho ni Inday Sara ay nagpakumbaba na lang ho dahil alam naman ho natin lahat na taga-suporta ng mga DDS na yung kanilang mga akusasyon laban sa ating pangalawang Pangulo ay wala ho silang mapapatunayan at hindi ho talaga ito ginawa ni VP Sara Duterte. Kaya ho kumpiyansa ho siya na magpa-impeach sa Kamara para masagot niya ito sa Senado at may pamukha sa mga lalay dyan sa mayabang kapulungan at ipalunok yung kanilang mga salita sa pangyayari na kung saan hindi ho nila mapapalaya si Inday Sara Duterte. Pag hindi ho nila mapapalaya si Inday Sara Duterte, kayong mga pumirma dyan sa impeachment at mga kaalyado ni Bungit, sabihin na lang ho natin, maghanda na ho kayo. Dahil panahon na naman ng mga Duterte na kayo ay tatanggalin para malinisan ho, mabago ho ang imahe ng Pilipinas na mula ho sa inyong kagagawan, talagang hindi na nirerespeto ng ibang lahi ang bawat Pilipino na nasa abroad. At sila ay binubuli ho mga kabalitaan dahil sa kagagawan ng walang hiyang administrasyon na ito at yung kanyang halimaw na asawa
at lalo na itong si Lalay na mukhang pera nananaba dahil sa pagnanakaw sa pera ni Juan de la Cruz, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong video presentation natin, huwag kalimutan po, i-share niyo na po ito. Paliguan ng maraming likes, komento, reaksyon, opinion, suhestyon. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo, pindutin ang notification bell. Sa gustong mag-join, may join button na tayo, click nyo po dyan at join na ho kayo sa ating munting bahay. Speaking of miyembro ho na ating munting bahay, pasasalamatan natin si Boss Romeo de los Reyes. Sila po yung miyembro ho na ating bahay, at si Ma'am Rosana Concepcion, at yung nagbabalik na si Elijah TV, mga kabalita. At Mami Rose and Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Maraming salamat sa inyong lahat. At saludo tayo sa ating mga kapatid na makabagong bayani nating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim, Kabisayan at Mindanao. Kasama na po ang Luzon sa mga lupalop na ating mundo. Basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para sa ating lahat. To God be the glory, Mama. Chip, chip. Peace out.